Kaya ni Pacquiao, salita ng salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week may gawain ako. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami corrupt. Ilista mo yung mga tao at opisina at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. Di ba ang sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know, give me the office and the... Ganon ang dapat ginawa mo. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin. Tapos, ngayon sabihin mo, corrupt. Saan corruption? Anong opisina? Kasi pagkaalam ko, wala. DPWH noon was really had the notoriety of... pero wala akong nakita ngayon na may corrupt. Mayroon, marami na, pero napaalis na. Naunahan na kita. Every administration will have its share of the problem of corruption. Do not ever think that if you will win as president, na wala ng corruption dito sa Pilipinas. And for your dream of giving everybody houses in 6 years' time, just like what Senator Enrile said, good luck na lang. You must be dreaming. Ako na tapos ko yung Yolanda housing. Malapit na ako but remember that there were only 2 houses when I first arrived there. Yan sila Escalada, sinabi ko, magkaibigan tayo sa Ibasco. Pero kanong kabagal, puta wala kayong ginawa. And ito ang conversion. I'm sure Secretary Simato would do something about it. Yung conversion, yung mga foresta gawing agricultural, then from agricultural i-convert mo into residential. It takes time. Tapos sa opisina ni Roy Simato, if you can also tell the people there to stop this yung exercise nila, duties of converting lands into residential, huwag nila masyadong patagalin. I think I said you can finish it in 3 days. Hindi naman kailangan, conversion lang yan but hindi mo panahon Roy. Pero noon it would take 2 years and they are milking. Ngayon itong si Pacquiao, may naraman siya na sabi niya anong opisina at sino yun. You have the the privilege of not being arrested when you say it inside the halls of Congress, because as a matter of privilege you cannot be questioned anywhere. So maghintay ako sa listahan mo at ang mga tao. Matagal naman tayo magkaibigan, hanggang kahapon, isang araw ko lang nagsabi na corruption. It's easy really to say. Hindi ko sinasabi walang corruption, kaya nga ituro mo. Kasi yung lahat na tinuro ng iba, pinaalis ko na sa gobyerno. Kita mo yung Pastillas, 43 immigration people dismissed, 73 sa customs, sa BIR wala masyado, pero naghihintay ako. BIR mayroon rin. Secretary Dulay is having his hands full of investigating these people. Turo mo lang. Total, it is your duty as a congressman. Go to Congress and start to talk. I am challenging you, or else talagang sabi nga nila, totoo na mangulitika ka lang. With that, that goes for every Filipino.
Maski saan kayo, no? Even in the provinces. If you think that meron dyan permit, tapos it is now in the hands of the mayor or in the yung tatrabaho sa business permit, business bureau ang tawag niyan. Kung nandyan, sabihin mo lang, kagaya ni Pacquiao. So, sabayanan ninyo si Pacquiao to expose all of this. Ayan, may kasang ano ka, kasing you have a partner. I forgot my Tagalog there. You have a partner in this crusade. And join Pacquiao, sabayan ninyo, sabihin ninyo yung mga tao na corrupt at anong opisina, and I will do something about it. Immediately. Lahat na nasumbong sa akin dito, either suspended na or nasa korte na, sa ombudsman or sa sandigan. And marami nang na-dismiss. Mag-abot ito ng 1,000 by the end of this year. We're studying of filing the cases in. Ang ombudsman is very efficient. I would like to thank the ombudsman, although as a matter of delicadeza, hindi ko talaga nakausap yan yung ombudsman natin. I do not want to talk to them. And I know even the justices. Kung maaari, ayaw kong makipagkwentuhan sa kanila. As a matter of principle, yan ang tinitingnan ko. So, Pacquiao, you're a congressman or senator now. Go to take hold of the floor sa inyong proceeding and start to, sabi mo yung thrice worse than the last presidency, yung panahon ni Noynoy. At still, it would be better. Huwag mo nang hintayin. Kasi yung mga trabahante na yan, sigurado ako, panahon pa ni Aquino yan. At panahon pa ni Gloria. Kagaya ng sa customs. Masakit sa akin kasi may 37 years in the service ron. Pero the temptation to go to graft is very strong. At meron dyan, hindi ko sabihin na wala, meron talaga. Lahat ng you would be a mentally dishonest person, sabihin mo na walang corruption. Kaya sabi mo, twice over, I challenge you, go to Congress and start talking. Yan ho ang payo ko rin sa lahat ng Pilipino. Kung may alam kayo, magsabi kayo. And I will be transparent. I will investigate them and refer it to the other bodies who have the punitive, ibig sabihin, which is the Ombudsman and the Sandigan Bayan. Wala akong kilala dyan. Wala kayong lalan, hindi ko nakausap yung mga justices sa Sandigan Bayan. Nor any court for that matter. Sabi ko, as a matter of policy, hindi ako na. Kaya siguro wala akong alam. Baka ikaw may alam ka because you were talking just nonchalant about the whole thing. Kung hindi, namumulite ka lang, and I would say na, I will be, if you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. At saka madali, parang karabaw na kung saan nyo bibirahin pupunta doon. I am not questioning your ability intellectually or what. But
Pag hindi mo nagawa yan, araw-arawin kita, I will expose you as a liar. At yung buhay mo, kilala mo kita noon pa. Then we should start also because you are going for public office, presidency, everybody should know. But ito, I put you on notice na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, I will just be another son of a bitch playing politics. I still have some information. The secretary of the spokesman shall give you the details of what it is. Senator Harry Roque, kindly do the honor. Maraming salamat, Mayor, Senator Bongo, at ating mga kasama sa gabinete. Ito po ang rekomendasyon ng inyong IATF para sa ating quarantine classifications para po 1 ng Hulyo hanggang 31. Pero itong mga areas under MECQ po, ang classification nila ay hanggang July 15 lamang. Ang mga nasa ilalim po ng modified ECQ ay sa Region 2, Cagayan, sa CAR, ang probinsya ng Apayao, sa Region 3, ang probinsya ng Bataan, sa Region 4A, Lucena City, sa Region 4AB, Puerto Princesa City, sa Region 5, Naga City, sa Region 8, ang Iloilo City po at ang probinsya ng Iloilo, sa Region 7, Negros Oriental, sa Region 9, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte, sa Region 10 po, Cagayan de Oro City, sa Region 11, ang Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao del Norte at Caraga. Sa Caraga po, Butuan City, Dinagat Island, Surigao del Sur. Ang mga lugar na nasa ilalim po ng GCQ ay ang mga sumusunod. Ang NCR, kasama po ang probinsya ng Rizal at Bulacan, meron pong kaunting restrictions hanggang 15 July 2021. Sa Region 4A po, ang Laguna at ang Cavite with heightened restrictions po hanggang 15 July 2021. Sa CAR po, ang siyudad ng Baguio at ang probinsya ng Ifugao. Sa Region 2 po, ang City of Santiago, ang probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya at ang Quirino. Sa Region 4A po, ang probinsya po ng Batangas at ang probinsya ng Quezon. Sa Region 6 po, Guimaras, Aklan, Bacolod City, Negros Occidental, Antique at Capiz. Sa Region 9 po, ang Zamboanga Sibugay at saka ang City of Zamboanga. Sa Region 10, ang Iligan City. Sa Region 12, ang General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato, South Cotabato. Sa Caraga po, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, at sa Barm po ay ang Cotabato City. Ang mga lugar po na hindi nabanggit sa aking binasa ay mapapasailalim po sa MGCQ. Para lang po sa kaalaman ng lahat, next slide, yung ating tinatawag pong with some restrictions dito po sa NCR, sa Rizal at sa Bulacan. Ang restrictions pong yan ay makikita nyo dito sa table neto. Sa pagdating po sa indoor sports, courts and venues, sa NCR, Rizal and Bulacan po, pwede pong mag-operate ang gyms at fitness centers at 40% capacity at yung other indoor sports courts allowed at 50% capacity. No? Dito naman po sa mga tourist attractions, indoor tourist attractions, allowed po sa NCR, Rizal and Bulacan, allowed at 40% for historical sites and museums defined by DOT with strict adherence to minimum public health standard. Sa next slide, sa venues for meeting and conferences po dito sa NCR, Rizal and Bulacan ay 40% po ang capacity, 10% if used for social events. Sa personal care services, yung mga salons, parlors, beauty clinics, 50% allowed po only for services not requiring mask removal. May add 10% po pag safety seal. Ito po ay para sa NCR, Rizal and Bulacan. So, yun lang naman po yung mga kaunting kakaiba at yung indoor dining allowed at 40% capacity po sa NCR, Rizal and Bulacan.
ipapublish po namin in full itong table na ito para mag-guide po ang publiko. Yun lang po, Mayor. Secretary Roque, yung indoor, kailangan ng face mask, pati face shield, pati face mask. Opo, kasi kailangan po yung pag-indoors Sabi po. mo yung mga establishments na dealing with paano ako pagpagupit bukas? Pwede naman po kayo magpagupit kasi allowed po yan dito sa NCR, Rizal and Bulacan. 50% allowed for services. Pero kinakailangan po may suot na mask at saka face shield yung inyong barbero. At kayo po kung po pwede makamask din po. That goes for the entire Philippines. Well, so far po sa GCQ, allowed po siya at 40%. Pero yung mga ibang lugar po, for instance, yung GCQ with heightened restrictions sa Laguna at Cavite, hindi pa po siya, hindi. Dito po sa GCQ with heightened restrictions, 30% po ang kanyang capacity. Sa Metro Manila po, 50%. Pero lahat po yan, dapat naka-face shield, naka-mask yung mga nag-a-attend po sa mga customers. At syempre, yung mga customers din po hanggat maaari, nakasuot din po. Yung facial, hindi pwede kasi tanggalin talaga yung ano. Opo. Opo, hindi pa po. Hindi po Ang facial, wala na? Mahirap yun. Alam mo ito, may mga ito babae, may mga sakit ito. Yung iba nakikita ko araw-araw na sa nagpapaano ng kiss-kiss ng mukha nila para mga kaibigan ko, medyo tapos na tayo. Wala na akong maidagdag. Kung meron man, nakalimutan ko yung iba. And besides, I said, we are only allowed mga ilang oras. So, sumobra tayo na isang oras. We have been requested to limit our discussion to 1 hour. Kaya yung preparado na lang ang pwedeng magsalita. Kagaya ng iba, except for me and the rest. Sabi mo, twice over, I challenge you, go to Congress and start talking. Yan ho ang payo ko rin sa lahat ng Pilipino. Kung may alam kayo, magsabi kayo, and I will be transparent. I will investigate them and refer it to the other bodies who have the punitive, ibig sabihin, which is the Ombudsman and the Sandigan Bayan. Wala akong kilala dyan. Wala kayong hindi ko nakausap yung mga justices sa Sandigan Bayan. Nor any court for that matter. Sabi ko, as a matter of policy, hindi ako na. Kaya siguro wala akong alam. Baka ikaw may alam ka because you were talking just nonchalant about the whole thing. Kung hindi, namumulite ka lang. And I would say na I will be, if you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. At saka madali parang karabaw na kung saan nyo bibirahin pupunta doon. I am not questioning your ability intellectually or what. But pag hindi mo nagawa yan, araw-arawin kita, I will expose you as a liar. At yung buhay mo, kilala mo kita noon pa. Then we should start also because you are going for public office, presidency, everybody should know. But ito, I put you on notice na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, I will just be another son of a bitch playing politics.